Ngayon mga kapatid, no, sabi ko nga kanina, tayo ay nadun sa concluding part, no? And the Lord is kumbaga sa asking our participation, no? Ito ang panawagan sa atin ng Panginoon for us to have a holy life, no? At ito yung title natin, no? Holy Living, no? Holy Living. Mamuhay tayo ng may kabanalan. So, mga kapatid, tayo po ay sumandaling yumuko at tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong kalakasan, sa biyaya ng buhay, na kami ay inyong binangon sa umagang ito. Salamat po sa presensya ng bawat isa at tunay nga Panginoon na samahan niyo kami sa aming pakikinig ngayong umagang ito. Makita namin ang aming mga sarili, ang aming kalagayan, at higit sa lahat, Panginoon, ay makita namin kung paano namin i-apply ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay na magbibigay sa amin ng pagbabago sa aming pang-araw-araw na kalagayan, sa aming pag-iisip, sa aming kung paano kami mamuhay, Panginoon, at masunod namin ang iyong kalooban para sa bawat isa. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating teksto ay matatagpuan in 2 Peter chapter 1 verses 3 to 5, no? 2 Peter 1 3 to 5. At gusto kong basahin ito sa New Life Version. So, He gives us everything we need for life and for holy living, no? He gives it through His great power. As we come to know Him better, we learn that He called us to share His own shining greatness and perfect life. Verse 4, through His shining greatness and perfect life, He has given us promises. These promises are of great worth, and no amount of money can buy them. Through these promises, you can have God's own life in you now, that you have gotten away from the simple things of the world which came from wrong desires of the flesh. Verse 5, do your best to add holy living to your faith, then add to this a better understanding. So brothers and sisters, do you know Peter? No. Sino nakakakilala kay Pedro? Ha? Lahat siguro tayo, no? Lahat tayo. No, and Peter, no, ay sa Roman Catholicism, no? Siya yung kino-consider as the first pope. Oh, alam niyo ba 'yon? No? Kaya nga unang Santo Papa ang inaano nila kay Peter, at sabi siya din yung may susi, no, ng langit, no. Kaya yung meron tayong mga nakipapanood, no, si Peter yung pasok mo sa langit, no, natin si San Pedro, no, siya yung nag-welcome, no. Sa Pilipinas naman, may manok. May manok naman si San Pedro, no. Sabi, kasi nung pinagkanuno niya, nung dininay niya si Jesus Christ, no, na hindi isa ka ba sa mga disipulo tumilaok ng 3 beses. So, marami tayong maraming story about Peter, no. Pero mga kapatid, sa kabila ng lahat, alam nyo ba that Peter is the leader of the band? No? Alam nyo kung, I encourage you brothers and sisters, no, imbis na minsan nanonood tayo ng mga telenovela ng Koreano, panoorin yung Chosen. No? No, pinopromote ko yung Chosen, no, para makita nyo yung ano. It is a different interpretation. Hindi siya yung the usual na story na Jesus Christ na verse by verse na sinasabi dun sa Biblia, sa kanila ini-interpret. Yun maganda kasi may different perspective ba, no? Makikita nyo doon yung natural, no, natural na katauhan ng mga disipulo, no? Kaya encourage ko kayo manood nun, no? Alam ko naman lahat halos dito may Netflix no? Chosen, no? Nood kayo ng Chosen, makita nyo, no? At doon sa pagkatao ni Peter, mga kapatid, very strong, no? Alam niyo yung dahil siya nga yung leader, very ano siya, dominante, no?
natural naman yon, di ba? Kung sino yung dominante doon sa grupo, usually siya yung nagiging leader, no? Pero mga kapatid, bakit ko sinasabi ito? No? Kasi nga, during the last days of Peter, alam niyo ba, itong 2 Peter, no, ay, siyempre, second niya, pastor, di siyempre may first, no? Itong dalawang sulat ni Apostol Pedro dito, ito ay sinulat niya during his last days, no? Kasi, ito yung mga panahon na nasa persecution na ang mga Kristiyano, no? Ito ay pinaniniwalaan na nasulat nung panahon na si Peter ay nakakulong na sa Rome, no? At syempre nakakulong ka na, ano pang susunod? 'Di ba? Bitay na, no? Alam niya na nalalapit na yung kanyang kamatayan, no? Kaya nga ang maganda dito kay Peter, 'di ba? Yung dininay niya si Jesus Christ, tapos ni-restore siya, tapos siya din yung unang nag-sermon. Alam niyo ba yun? Peter is the first disciple who preached publicly during the Pentecost. No? So yung 3,000, naalala niyo yun? Nag-sermon si Peter, 3,000 yung na-convert. Yun yun. No? So, yung transition ng pagkatao ni Peter, mga kapatid, bilang isang leader, bilang isang dominanting tao, sa lahat ng kanyang dinanas sa buhay, no? Habang nakilala niya ang ating Panginoong Hesus, he was humble. No? Yung pagiging mataas niya, unti-unti nakita niya yung kanyang kalagayan, no? At ibinaba siya ng Panginoon at naunawaan niya, no? Yung kalagayan niya. At during his last days, nasulat niya ito, mga kapatid, no? So, kung makikita natin doon sa istorya sa Biblia, no, Peter is one of the inner circle disciple, no. Pag sinabi natin bagamat yung disipulo 12, di ba? Pero may inner circle, yung sanggang dikit, no? Yung may sanggang dikit kayo, syempre may mga kaibigan kayo, pero meron kayong sanggang dikit na kaibigan, di ba? So, ganun yun. Si Peter ay talagang kasama niya, no? Kung mababasa niyo ang Biblia, lalo sa New Testament sa panahon ng ating Panginoong Hesus, siya yung talagang kasama lagi, no? At si John. Pero sabi nga nung mga pag-aaral, mas marami talagang nasulat na yung relationship between Peter and Jesus Christ, no? Mas kumbaga sa marami silang, sino ba yung pinaglakad sa tubig? Di ba? O, si Peter, no? Hindi naman si John. Pero kasi, pinsan kasi ni Jesus Christ si John, eh. Alam niyo ba yun? Pinsan niya si Jesus, no? So, bukod sa pinsan, syempre, close sila. Pero doon sa pagiging leader at pagiging disciple, napakaraming accounts na makikita natin sa Biblia na Peter is with Jesus Christ, no? So, mga kapatid, as we study this, no, gusto kong makita na tayo po ay merong makikitang puntos dito, no? That when Peter, nung nakakulong siya, no, ito yung mga final words niya, no? Kung alam nyo ba na kayo ay naduna sa dapit hapon ng buhay nyo, kung halimbawa, wag naman, alam nyo na ito yung last day nyo, no? Ano yung mga gagawin nyo? No, siguro, bibiling mo na, di ba yung mga sa atin, no? Tayo, yung mga ilan sa atin nakaranas ng ganito, nagkasakit yung magulang, no? Kung alam siguro nung magulang na nalalapit na yung kanilang kamatayan, aayusin na nila. O ito, para kay ganito. No? Ito, para sa anak kong ganito. Ito, para kay ganito. No? So, inaayos na. No, si Peter ganun. No? Nung siya ay nakakulong na, at ito po ay isinulat niya sa mga mananampalataya. No? Kung si Paul, sinasabi niya yung, di ba, may mga sulat, lagi ko sinasabi sa inyo, sulat sa mga taga-Roma, taga-Corinto, taga-Epeso, no? Ito, sinong nakakaalam? May nakakaalam ba kung kanino niya sinusulat ito? No, kasi si Peter hindi niya in-address, no? Nakalagay lang 1 Peter, 2 Peter, no? Pero mga kapatid, even 1 Peter is addressed to the
Christian in Asia Minor. No. No, Asia Minor, pastor, sa Asia, di sa bandang Pilipinas yan, hindi po. No, ang Asia Minor ay ngayon ay tinatawag na Turkey. No, Turkey 'yon, no? So, nakakalungkot, no? Biro mo nung araw, ang sentro ng pananampalataya Asia Minor, Turkey, pero ngayon ano siya? Muslim country, no? So, ganyan ang nangyari, no? Pabaliktad nga no? Yung mga Christian countries na unang minisyonan, sila ngayon yung minimisyonan ulit, no? Dahil na-convert sila sa ibang religion, no? So, yun yung nature nito mga kapatid. No? Bakit ko sinasabi ito? Kasi gusto kong maunawaan natin, no, kung saan hinuhugot, no, saan kinuha ni Peter yung damdamin niya o yung tagbili nito para doon sa mga mananampalataya sa Asia Minor. So, sabi ko kanina, it is a concluding part, no? Meron tayong mga pinag-aralan nung nakaraan na yung how to battle temptation, di ba? Meron tayo nung God is holy, no? Pinakilala natin ang Diyos ay banal. So tayo dapat ay magpakabanal. At yung nakaraan natin is the Holy Spirit is residing in us, no? Templo ng banal na espiritu ang ating katawan, no? Kaya dapat natin itong ingatan. And now, no, si Peter, no, as his farewell speech, no, yung huling paalam, no. Naalala niyo ba si Rizal, di ba? Sabi niya huling paalam. Adios, patria adorada, Leon del Sordino. Kalimutan ko na yun nung high school ako. Dati kabisado ko yun. No? Eto na yung sinasabi niya. No? So, ito yung tagubilin niya. No? So, ngayon mga kapatid, meron tayong 4 na puntos dito. No? Yung katotohanan. No? Kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga mananampalataya. No? Ang sabi ni Apostol Pedro dito, mamuhay tayo ng may kabanalan. So, the truths about holy living. No? So, doon sa unang puntos natin, God gave us everything. No? Naniniwala ba kayo na ibinigay ng Diyos ang lahat? Sa kamay. Binigay niya, yung walang siyang kulang. Hindi lahat naniniwala. No? O pastor, kasi bakit ganito? Kulang yata ako sa ganun, sila may ganun. No? Hindi po, no? Ang dapat paniwalaan natin, no? God gave us everything. So sabi dun sa verse 3, He gives us everything we need for life and for holy living. No, sabi, for life, ibig sabihin mga kapatid, yung pamumuhay natin, so ano ibig sabihin nito? Yung material na bagay at yung spiritual, no, holy living, no? So parehong binigay, no? Hindi lamang sa material, kundi lalo sa spiritual. No, kasi mamaya dapat kasi nating maunawaan mga kapatid na iba po yung gusto sa pangangailangan, no? Alam niyo 'yon, no? Siguro naman tayo dito mapapatunayan natin na lahat ng pangangailangan natin meron tayo. Amen? No? Hindi tayo nagkukulang. Maaring walang sumusobra. No? Amen? No? Siguro walang sumusobra, yung iba meron, yung iba okay lang, pero walang nagkukulang. Amen? Amen. So yun yung sinasabi ng Panginoon, lahat ng kailangan nyo, binigay niya. No? Kung wala tayong, hindi natin pwedeng questionin ng Diyos, no? Lahat yan, ano? Hindi siya nagkukulang, no? At higit lalo, ibinigay niya yung pangangailangan natin for us, no? To live a holy life, no? So, ang sabi po doon sa Filipos 4 verse 19, at buhat sa hindi maubos, no? Isipin nyo, no? Hindi maubos na kayamanan ng Diyos. Ibinigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Jesucristo, no? Yung hindi maubos na kayamanan, hindi yun lang material, ha? No? Ito ay, may ibig sabihin nito is our spiritual, no? Kasi mga kapatid, ano ba ang mas mahalaga? Yaman sa mundo o yaman sa langit? No? Sa langit hindi mananakaw, hindi mauubos, no? No? Yung yaman natin dito, hindi mo madadala sa langit, no? Pero kung mayaman ka sa langit, mga kapatid, ano ba naman yung sabihin mo, pastor, gusto ko pa namang yumaman, walang problema sa pagyaman. No? Lahat tayo gustong guminhawa. No? Pero tatandaan natin, paano ba? No? Paano ba yung paraan mo ng pagyaman?
baka sa pagyaman mo, makalimutan mo ang Diyos. No? So wala ka ng kayamanan sa langit. No? Eh ang pangako naman sa atin, no? Hindi tayo magkukulang, hindi tayo mababayaan ng Diyos. No? Pero as Christians, mga kapatid, no? We must aim high. No? Kasi napakahirap, isipin niyo to, no? Napakahirap sa isang mananampalataya na mag-share. Sasabihin mo, mas magandang buhay ko sa iyo. Ikaw, hirap ka na hirap, tapos sasabihin mo, ang bait ng Diyos mo. No? Di ba? Mahirap yun. No? Kaya nga, nasa sa atin, ibinigay lahat ng Diyos ang kailangan natin. Pakikita din natin yung participation at mamaya, no, darating tayo doon. No? So, God gave us everything we need. So, pangalawa, God called us to share His shining greatness. No? So, sabi dun sa verse 3, sa Tagalog, basahin natin, no? Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahagian tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. No? Ang magandang makita natin dito, mga kapatid, no? Tayo bilang mga mananampalataya, no, binahagian tayo ng Diyos. No? Tayo ay may kaligtasan na sa ating mga buhay. Di ba? Madalas nating maririnig yung share your blessing. Di ba? Minsan, kahit nga yung material na bagay, minsan, pastor, ang hirap ng may share No? Eto, no? God is talking about yung nature ng God. No? Yung shining, sabi dyan, shining glory of God. No. We are called to share His shining greatness and perfect life. No. So, ayan ka na naman, pastor, yung perfectong buhay. No. Wala pong perfecto, no. Ang sinasabi po natin dito, perfectong buhay can only achieve kung nasa atin ang Panginoon. Amen? No. Hindi, minsan kasi, paano pa natin binubyo yung perfecto? No? Paano natin ini-imagine yung perfectong buhay? Pastor, yung magandang bahay, maraming pera, nakakatulong ka, gusto mo nang pumunta makapag-travel. Minsan ganun yung natin kaisipan natin ng perfectong buhay. Hindi po ganun, mga kapatid. No? Wala po tayong mababasa, no, sa Biblia. Ang mga unang mananampalataya nga, puro hirap ang dinanas nila no? Pero tayo, ngayon, no, hindi na inihingi ng Panginoon na sobrang paghihirap, no? Hindi na po ganun yung nire-required, no? Ang sinasabi na mong dito ni Peter, no, patuloy kayong mamuhay, ipakita nyo yung kabutihan ng Diyos sa inyong mga buhay, no, at maging bahagi kayo, no, ng paglaganap, no. Tayo mga Metodista nga, ano sabi sa yung ating Great Commission? Go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, no. Teach them, no. Turuan niyo sila, no. Ang problema niyan, mga kapatid, paano tayo makaka-share, no? Kaya nga nung bakit natin sinabi to concluding part, no? Kasi nga yung pag-aaral natin nung bawat Sunday, no? Yung sinabi natin na ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu. Kung tayo ay namumuhay ng katulad ng mga nasa mundo, no? Paano tayo paniniwalaan, no? Kaya nga nakakalungkot, no? Maraming dito sa Italia, no? Yung mga hindi sila naniniwala sa simbahan, no? Sabi nila, ganyan, mga banal, pero pagkasama mo, masasama ugali, pera-pera lang. Ganun. Ang dami nating maririnig, no? Tayo bilang mananampalataya, paano tayo makakaakay kung hindi nila nakikita sa ating mga buhay, di ba? So, dito pinapakita na kaya nila, di ba, meron tayo kasabihan, action speaks louder than voice. Ng words, no? Hindi yung, magaling ka lang magsalita, di naman ikaw nakikita sa gawa. No? Pero dito, sinasabi ni Apostol
Pedro, no, na nasa inyo na lahat mananampalataya na kayo. Ibinigay ng Diyos, no, at kayo, bilang mananampalataya, meron tayong obligation to share, no, yung kabutihan ng Diyos, yung pagbabago sa ating mga buhay. Yun kasi ang problema. Minsan kasi, nahihirapan tayong mag-share sa iba kasi yung buhay natin, nahihirapan pa rin tayo, no? Wala pa rin pagbabago sa ating mga buhay. No? Pero, kailangan natin yan no? Kailangan natin ma-realize kaya nga tayo ay nagpapatuloy, no? So, pangatlo, He gave His promises. No? Yung una natin, binigay niya lahat yung pangangailangan, tapos meron tayong kailangan gawin is to share, no, the greatness of God. Pangatlo, God gave His promises. No? Sa atin, no, madalas ko itong sinasabi, no, na yung pagpangako natin, no, nasasabihin tayo, ganyan ka naman, pangako ka ng pangako, laging napapako, no? Pero mga kapatid, when God gave His promises, no, hindi po nagbabago ang Diyos. Amen? No? Siya yung Diyos noon, ngayon, at sa hinaharap, no? Kung sino lang yung nagpangako, bawa, alam niyo, kilala niyo yung nagpangako sa inyo, hindi niyo yan pwedeng panghawakan Pero kung kilala niyo, no, yung tao na nagpangako sa inyo, na alam niyong maaasahan siya, no? Diba, inaasahan naman talaga natin. Hindi tayo nagwo-worry kasi kilala natin kung sino yung nangangako. Ganun po yun mga kapatid. If we know God, alam natin na hindi niya bibiguin yung ating mga pangako. No? Sabi doon sa Tagalog, basahin ko sa Tagalog, sa parang ito, binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. No? So, ano yung pangako? Sabihin nyo, minsan kasi yung mga pangako, lagi nating kinukunik doon sa mga pangangailangan nating material. No? Pero mga kapatid, ang mga pangako po ng Diyos is more on our battle, no, against sin. No? Ito yung pangako niya. No? Sabi dito, napakahalagang pangako upang makaiwas, no, kayo sa nakasisirang pagnanasa ng sanlibutan ito. Pero mga kapatid, may pangako din naman ng Diyos. No? Huwag niyo sabihin, Pastor, bakit na lang yung mga pangako sinasabi mo? No? Puro na lang dyan sa spiritual life natin. Paano naman yung mga pangangailangan natin? Mga kapatid, no? Ang gusto kasi ng Diyos, unahin niya. Unahin natin siya. No, ang sabi dun sa Matthew, no? Matthew 6:33, seek ye first. No, kaya pag inunan niyo yung spiritual mga kapatid, ano sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, no, shall be added. No? Secondary, no? Hindi sinasabi ng Diyos na unahin mo yung material mo tapos saka mo ko sunod. Hindi. Unahin mo muna ako at yung material na pangangailangan hindi mo na po problemahin. Amen? Ba, ganyan na tayo ngayon? Diba? Oh. Ito lang umingit, hindi lahat umingiti, konti lang. Ngiti kayong lahat. Diba? Ganyan na tayo ngayon. Hindi na tayo masyadong namumblema. Lumabas ka nga, lahat may sasakyan. Oh, di ba? Pagpunta dito, no, halos tayo may sasakyan sa labas. Oh, puno na yung parking natin, no, di ba? Dati, pa-commute lang tayo, oh, di ba? Oh. Inuuna natin ng Panginoon, all these things shall be added, no? Hindi man ganun kabilis, mga kapatid, no? Huwag kayong magtaka, no? Kasi sabi nila, Pastor, ang bagal ng asenso sa Italia, talaga pong mabagal ng asenso. Hindi lang kayo ang nagdadanas ng ganyan. Lahat tayo. No? Kaya minsan sabi, tayo nasa Amerika, no? Kaya buhay natin. Big time tayo. No? Very rich. No? Kasi, yung bahay natin, garage lang doon eh. Diba? Pag bumili ka ng bahay dito, yung mga nakabili ng bahay doon, bila doon eh. No?
No? Yung kondo dito, villa doon eh. Ganun ang difference eh. Kaya nga, big time tayo, mga kapatid. So, mga kapatid, ang mga pangako ng Diyos, no? Panghawakan natin kasi Diyos ang nangako eh. No? And number 4, God wants our participation. No? Ito yung napakahalaga dito. Kaya nga, ang challenge eh. No? Ang challenge, mag-participate. No? Ito yung huling panawagan ni Peter eh. Naturuan na kayo, alam nyo na, no? Kailangan yung umaksyon, no? No? Sabi dun sa verse 5, napakaganda, do your best. No? Sino yung may motto dito ng do your best and God will do the rest? No? Ako hindi ko makalimutan kasi yun yung motto ng father ko eh. Lagi siya, do your best and God will do the rest. Ganun siya lagi eh. Totoo naman, no? Mahirap umaksyon ng Diyos kung hindi ka muna a-action. Diba? Lord, gusto ko ng ganito, ng dumang pera ko, ayaw mo naman magtrabaho. Diba? Paano yun? Lord, gusto kong makaipon. Ayaw mo naman magtrabaho, tamad na tamad ka. Diba? Hindi mo pwede yun, no? Kaya, kailangan laging may participation, mga kapatid. No? Ang gusto ko po kasing makita natin dito, sabi, Pastor, akala ko ba binigay lahat? No? Ibinigay naman po lahat eh. Ng kailangan. Naintindihan nyo? Ibinigay lahat ng kailangan. Ano, pag nagluluto ka, yun, yung asawa ko nag-aluto. No? Pag nagluluto ka, bigay ko lahat. Bob, nagpaluto kayo kay Brother Don, binigay mo lahat ng ingredients. No? Parang si Brother Bing lang. Bro, eto lahat ng ingredients. Minsan nga, pera lang binibili. Para ka nang mamili. No, bro. Ibig sabihin, binigay yung kailangan. Anong kailangan gawin? Magluto. Kailangan siyang gumawa. Ano, hindi makapagdadala ng ulam pag pera lang o ingredients na kailangan may participation. No, pero lahat. No, ibig sabihin, lahat ng necessary ay ibinigay. So, anong punto? Walang dahilan. No, there's no reason. No? Para hindi mo ma-achieve. No? Lahat ay ibinigay yung pangangailangan eh. No? So, ganun yan mga kapatid sa buhay natin bilang mananampalataya. No? Kayong mga kabataan, wala kayong reason. No, makinig kayo. Wala kayong reason para mapariwara ang buhay nyo. Bakit? Kasi yung mga parents nyo, believer eh. Kayo, nakarinig kayo ng Word of God. Ano pa yung reason nyo? Para kayong maligaw ng landas. Diba? Kung hindi kayo magpa-participate, kung hindi nyo gagawin yung part nyo, doon kayo mapapahamak. Pero wala kayong dahilan kasi hindi ko nakilala si God. Kasi hindi, yung mga parents ko, wala namang pananampalataya. Hindi po. Hindi nyo pwedeng sabihin yan. No, kasi mapalad kayo, binigay lahat ng paraan para makilala nyo ang Diyos. Amen? So, ganun po yung kalagayan natin. Ibinigay ng Diyos ang lahat ngayon, tayo bilang mananampalataya, wala po tayong dahilan para hindi lumago. Kasi sabi mo, Pastor, ang tagal-tagal ko ng mananampalataya, hindi pa ako, parang ganun pa rin ako, 10 years ago, 5 years ago. Ano bang ginagawa natin? Diba? May ginagawa ba tayo? No? Pero ang katotohanan, nataniman ka na, kilala mo ang Diyos. No? Alam mo ang paraan ng kaligtasan. No? Nasa yung lahat. Alam mo, may Bible ka sa bahay, meron kang resources. No? May mga kaibigan ka na mga mananampalataya. No? May kailangan po tayong gawin. No? Kaya nga lagi kong sinasabi in Philippians chapter 2, verse 12, ano sabi? Work out. No? Ibang-iba po yung work for. No? Kasi, tandaan po natin, hindi tayo maliligtas ng mabubuting gawa. Tandaan niyan. No? Maling katuruan kapag sinabi sa inyo, gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka, mali po yun. Huwag po kayong maniniwala doon, hindi po totoo yun. Dahil kung totoo yun, mas maraming mabuting tao na nakakagawa ng mabuti kaysa sa atin. Pero po sila, mapapahamak pa din. Kasi hindi nila kilala ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. Amen? So, mas madaling gumawa ng mabuti pag marami kang pera. Maggawa ka ng foundation, mag-donate ka ng kung ano-ano. Mas madali silang gumawa ng mabuti. No? Pero hindi pa rin po sila ligtas. Tandaan nyo, no?
pagligtas ka, hindi ka pwedeng hindi gagawa ng mabuti. No? Bunga. Ang paggawa po ng mabuti ay bunga ng iyong kaligtasan. No? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, no, dito sa Philippians na to, work out. No? Lagi kong ini-example yung muscle. No? Binigay na ng Diyos yung muscle nyo sa katawan, di ba? No? Bakit lumalaki yung katawan nila? Nagpupunta sa gym workout ng workout. Lumalaki yung katawan. Di ba? Pero lahat tayo may muscle. Kaibahan lang yung nagpupunta sa gym, nagwo-workout, mas malaki yung muscle niya. Mas malaki yung katawan niya. Kasi nagbibigay siya ng effort. May ginagawa siya. No? So, ganoon yung pamamaraan natin, yung pag-aaral natin, no? Sabi natin, ang banal na espiritu ay nananahan sa ating mga katawan. No? So, anong dapat natin gawin? So, nandiyan pala yung Holy Spirit, ingatan natin yung ating katawan. No? Ano yung kasabihan? No? Garbage in, garbage out. Ito out. Yung garbage talaga yun, pastor, baho nga eh. Oh. Pero kung ano yung ini-input natin mga kapatid. No? Kaya kung inaalagaan natin yung ating katawan, no? Inaalagaan din natin. No? Yung nagpapahalaga tayo. So, kaya nga, in-explain natin yun nung mga nakaraan nating messages, no? Na bilang tayo mananampalataya, ang templo tayo ng banal na espiritu para manahan sa atin, no? Kailangan nagpapakalinis din tayo. No? Kasi ang banal na espiritu ay banal. No? Be holy. No? Because your God is holy. Ganun po. No? Yung kaisipan natin. No? So, may partisipasyon tayo to take care of our body and take care of our spiritual life. No? So, pastor, parang pareho ang baksak dyan ah. No? Kasi, minsan, pagod na pagod, sobrang trabaho. No? Minsan, napapabayaan natin yung katawan natin. Tapos, yung disiplina. No? Spiritual na disiplina. No? Minsan, wala na tayong disiplina sa pagkain, wala pa tayong disiplina sa spiritual natin. So, ano yung mga spiritual discipline? Sige nga, spiritual discipline. Unang-una is prayer. How's your prayer life? No? Paano ka ba nananalangin? Pangalawa, reading the Bible. Reading His Word. No? No? May uso-uso sa Facebook na about reading, na nakita niyo to. Nakita ko nung isang araw. Inimbita daw yung pastor, no, na kumain dun sa bahay. Narinig niyo na yan? Inimbita yung pastor na kumain sa bahay. Tapos yung mag-asawa, yung pag-uwi ni pastor, kasi nga yung kumubisita si pastor, ang ginamit na kutsara, yung argento, yung sa amo. Nawala yung kutsara. No, itong babae ngayon, sabi, itong si pastor, pinakain mo na, kinuha pa yung kutsara. No, di isang taon na. No, isang taon na nakalipas. No, yung magsisimba yung mag-asawa, masama tingin kay pastor. Tapos siguro parang ganito, masama tingin sa akin, si pastor, pinag-interesan pa yung kutsarang adjento. Ganun. Tapos, nung in-invite uli, nung mag-asawa, hindi na nakatiis yung babae. Sabi niya, pastor, pasensya na po kasi isang taon na po yung nakakaraan nung kayo inimbita namin, naalala niyo po ba? Oo, sabi ng pastor. Kasi nung inimbita po namin kayo, tinangay niyo po yata yung kutsara. Sabi niya, hindi ko tinangay. Sabi niya, nilagay ko sa Bible niyo, inipit ko. Oh. Ibig sabihin pala, isang taon na hindi niyo binabasa yung Bible niyo. Oh, napisto tuloy sila ng pastor. Oh. No. Ayan, sinabi ko, hindi ko nagagawin sa inyo. Alam niyo na eh. Wala. So, ano yung punto dito mga kapatid? Kasama po yan sa disiplina. Kaya nga, laging merong partisipasyon. Hindi po lalago. No, yung mga nag-aaral, yung mga kabataan, no, huwag niyong gagawin yung nilalagay yung libro sa inuunan yung libro. Hindi papasok yung laman ng libro sa utak niyo. No. Wala, makakatulog kayo. Lahat po yan ay meron tayong partisipasyon. No? May pagsisikap. No? Kahit po sa church, no? Tandaan niyo to. Kahit sa church, no? Hindi po sapat yung
atin-atin lang tayo kung gusto po natin. No? Lagi po tayong may gagawin. No? Lagi po tayong may partisipasyon. No? Meron tayong physical discipline sa katawan at meron tayong spiritual discipline. No? So, tandaan po natin yan. So, brothers and sisters, no, as a challenge for us, no, bakit laging ganito? No? Yung mga messages ng mga topics natin tuwing pagpapumapasok pa lang yung taon, pag January. Kasi nga, ito yung motivation natin, brothers and sisters. Kung nung nakaraang taon, lagi kong sinasabi kung meron tayong pagkukulang nung nakaraang taon, lagi po tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. No? Kaya nga napakabuti ng Diyos eh. No? Hindi po siya... Kaya nga, alam nyo ba kung ako, eto gusto ko talagang paniwalaan ito eh. No? Bagamat hindi ito literal na nasabi sa Biblia. Bakit daw ang tagal-tagal bumalik ni Kristo? Bakit daw ang tagal-tagal? No? Samantalang nabubuhay pa lang yung kanyang mga disipulo. Sinabi niya na babalik siya. Pero 2,000 taon nang mahigit. No? 2024 na. No? Hindi pa siya bumabalik. No? Kasi gusto ng Diyos na marami pa din eh. No? At yung pong mga tao na yun, na iniintay pa ng Diyos na magbalik loob sa Kanya, meron po tayong partisipasyon doon. As Christians, no, may partisipasyon tayo doon. No? Tayo po yung kikilos. No? Para muling painitin ng pananampalataya ng mga nanlalamig. No? Makakilala ang hindi pa nakakakilala. No? At makapagbigay tayo ng kapurihan para sa ating Panginoon. So mga kapatid, ito po ang kapangyarihan ng mabuting balita. No? The power of the gospel is more than just a moment of salvation, but it is an ever-growing life inside you. Amen? Tatandaan niyo po ito mga kapatid, no? Ang tunay. No, ito, lagi akong may tunay kasi maraming peki. No? Ang tunay na mga mananampalataya, no? Sila ay buhay. Amen? Pag buhay, ano? Lumalago, lumalaki. No? No? Nagpapatuloy. No? Hindi tayo nananatili sa isang kalagayan na stagnant. No? Ano nangyayari sa tubig pag stagnant? Ha? Bumabaho. Diba? Nabubulok. No? Nilulumot. No? Gusto nyo bang lumutin? Yeah, hindi. No? So, the challenge for us, brothers and sisters, no? No, tandaan natin, ibinigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan. No? Kaya nga, there is no reason. No? Lahat ng pangako, ibinigay ng Diyos para sa atin. No? Pero mga kapatid, there is always a participation. No? Kaya nga nila, it takes two to tango. No? Lahat po yan, no? May kailangan tayong gawin. So mga kapatid, the challenge for us this 2024 is for us to have a holy living. In the name of the Father, in the Son, and the Holy Spirit. Amen.